Questionin ng ilang grupo sa Korte Suprema ang halos 90 billion pesos sa unused funds o hindi nagamit na pondo ng PhilHealth na pinababalik sa National Treasury. Labag daw ito sa Universal Healthcare Law. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Halos 90 billion pesos. Ganyan kalaki ang unused funds o hindi nagamit na pondo ng PhilHealth sa mga nakalipas na taon. Ang pondong yan, pinasasauli sa Bureau of the Treasury sa bisa ng isang department circular ng Department of Finance para magamit umano sa unprogrammed appropriations. Ang hakbang na yan, kinwestiyon ni Health Reform Advocate Dr. Tony Lietson. Labag daw yan sa Universal Healthcare Law. Tanong pa ni Lietson, bakit hindi nalang ginamit ang sobrang pondo para mapalawak ang binibigay na benepisyo ng PhilHealth o pababain ang kontribusyong binabayaran ng mga miyembro? Ang dami mo magagawa. I think it's unconstitutional, it's immoral, it's illegal. Yan din ang sentimiento ng ilang mambabatas gaya ni Senator J.V. Ejercito na may akda ng Universal Healthcare Law. Nauunawaan man daw niyang kailangan din ng pondo ng ibang programa ng gobyerno. Ang pondong para sa kalusugan ay dapat umanong gamitin para sa kalusugan. Kinundi na rin ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang anyay immoral na pagsasauli ng pondo. Dapat daw itong isauli na Administrasyong Marcos sa PhilHealth para mapakinabangan ng mga miyembro. Sa panayam ng Radyo 5 kay PhilHealth spokesperson Ray Balenya, sinabi nitong aprobado ng kanilang Board of Directors ang pagsasauli ng pondo na alinsunod umano sa General Appropriations Act of 2024. Tiniyak din ng PhilHealth na hindi nito maaapektuhan ang kanilang operasyon at mga benepisyo. We are still in a strong financial position to operate at ipatupad lahat ng ipinangako nating benefit enhancement sa mga tao. Hindi rin daw galing sa kontribusyon ng mga miyembro ang sobrang pondo, kundi mula sa subsidy ng gobyerno. Sa ngayon, nakapag-remit na raw ang PhilHealth ng unang tranche na 20 billion peso sa National Treasury. Kinumpirma naman ng Department of Health na napunta sa kanila ang bahagi ng naturang pondo. Ginamit nga siya ng ating DOF at DBM papunta sa Health Emergency Allowance. Kaya po nagkagulatan ng maganda at nagkaroon ng pambayad sa HEA is dahil nagkaroon po ng pondo. At ang pondong ito pala ay nanggaling dun sa kinuha sa PhilHealth. So kumbaga lumipat lang po mula sa bangko papunta sa tao. Sa isang pahayag, sinabi naman ng Department of Finance na ang paggamit sa excess funds ay mas mainam na paraan kesa mangutang o magdagdag ng buwis. Plano naman ng grupo ni Lietson at ng Philippine Medical Association na questionin sa Korte Suprema ang legalidad ng pagsasauli ng pondo sa National Treasury. Pera to para sa kalusugan ng bawat mamamayan. So hindi dapat natin itong i-give away lang basta-basta. This is bigger and worse than the Pharmaly. Kasi 90 billion ito eh. So diba, at saka ito, savings ito, pera ng bayan, hindi ba mas nakakasakit ng damdamin? Dapat din daw itong investigahan ng Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.